Si Rina, ang batang masinop. Kwentong pambata. Hello mga bata! Magandang araw! Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ngayon ay pakinggan natin ang kwentong Si Rina, ang batang masinop. Isinulat ni Catherine G. Bonape at iginuhit ni Ira Joy A. Apaya mula sa City Schools Division of Cabuyao. Si Rina ay isang mag-aaral sa kindergarten. Sa kanyang murang edad ay marunong na siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Kaiba naman sa kanya ang kanyang kuya Tino. Hindi nito inaayos ang kanyang mga gamit. Kapansin-pansin sa kanyang mga gamit na ito ay naaalagaan ng maayos. Nakalagay ang mga ito sa tamang lalagyan. Ang kanyang mga lapis ay nakalagay sa pencil case na nakaayos simula sa pinakamaikli hanggang sa pinakamahaba. Gayon din ang kanyang mga Crayola. Maging ang kanyang mga aklat at papel ay nakaayos simula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan ang kanyang mga gamit na nakaayos sa kanyang mesang aralan. Hindi naman siya nasisiyahan kapag nakikita niya ang mesa ng kanyang kuya Tino na nagkalat ang mga gamit. Isang araw, nanghiram ang kanyang kuya Tino ng lapis. Iniabot niya ang kanyang pencil case dito. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik na ng kanyang kuya Tino ang kanyang pencil case. Nalungkot si Rina nang makita niya ang laman ng kanyang pencil case. "Bakit, Rina? May problema ba?" tanong ng kanyang kuya Tino. "Hindi mo kasi inayos ang pagkakalagay ng mga lapis," malungkot na sagot ni Rina. "Bakit kailangan pang ayusin? Gagamitin mo rin naman ulit yan," pagdadahilan ng kanyang kuya. "Mas maganda kasi sa paningin kung nakaayos ang mga gamit. Madali kong makikita ang pinakamaliit at pinakamalaki kong lapis," paliwanag ni Rina. "Naku, pasensya ka na. Ikaw na lang mag-ayos niyan," sabay talikod ni Tino. Napailing na lang si Rina at inayos ang laman ng kanyang pencil case. Sa kabilang mesa ay abala si Tino sa paghahanap ng kung ano sa kanyang gamit. "Tino, bakit ba ang gulo-gulo ng mesa mo?" tanong ng nanay. "Hindi ko po makita ang ipapasa kong gawain ngayon. Sigurado po ako na dito ko lang sa mesa inilagay iyon." "Hay nako, Tino. Ayaw mo kasing ayusin ang mga gamit mo ng tulad kay Rina. Tingnan mo ang kanyang mesa. Hindi makalat na tulad ng sayo. Subukan mong ayusin ang mesa mo at makikita mo ang hinahanap mo." Tulad ng payo ng nanay, inayos ni Tino ang kanyang mga aklat at papel simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Inayos din niya ang mga pangkulay sa tamang lalagyan, gayon din ang iba niyang gamit pang paaralan. Pagkatapos na maayos, ay nakita niya ang kanyang hinahanap. "Tama nga si Nanay at Rina. Madali ko ngang makikita ang mga gamit na kailangan ko kung ito ay nakaayos. Simula ngayon, Nanay, gagayahin ko na si Rina sa pagiging masinop." Nakangiting wika ni Tino. Masayang-masaya ang ina na tinitingnan ang mesa ng kanyang mga anak. At dito nagtatapos ang kwentong Si Rina, ang batang masinop. Ngayon naman ay sagutin natin ang ilang katanungan mula sa kwento. Sagutin natin. Bilugan ang letrang may tamang sagot. Unang bilang. Ano ang pangalan ng batang babae sa ating kwento?
A. Mina, B. Rina, C. Lina. Tama! Ang tamang sagot ay B. Rina. Pangalawang tanong, paano inilarawan si Rina sa kwento? A. Masipag, B. Matalino, C. Masinop. Tama! Ang tamang sagot ay C. Masinop. Pangatlong tanong, ano ang pangalan ng kuya ni Rina? A. Kuya Tino, B. Kuya Lino, C. Kuya Rino. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Kuya Tino. Pang-apat na tanong, bakit nalungkot si Rina nang ibinalik ng kanyang Kuya Tino ang pencil case na hiniram niya? A. Nabali ang mga lapis niya, B. Kulang ang mga lapis niya, C. Hindi nakaayos ang mga lapis niya. Tama! Ang tamang sagot ay letrang C. Hindi nakaayos ang mga lapis niya. Panghuling tanong, ano ang aral ng ating kwento? A. Maging masinop sa iyong mga gamit, B. Hayaang nakakalat ang iyong mga gamit, C. Isaayos lamang ang gamit kung napagalitan. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Maging masinop sa iyong mga gamit. Mahusay mga bata! Sana'y mayroon kayong magandang aral na natutunan sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli! Paalam!